iodized salt, bawat isa. Bago natin i-squeeze ng maigi. Ito rin carrots, lagyan din natin ng iodized salt. Yung radish, lagyan din natin ng asin. Pati rin yung cucumber. Yung dress, napigang-piga na siya. Tanggalin natin kailangan yung dagta nito para iwasan natin masira ang ating ginagawang homemade Japanese pickles, guys. Habang ini-squeeze mo siya. Kaya malakas pa rin. Pigang-piga na siya. Nakakapagod din piga ito. Kailangan talaga malakas ka. O sa ang palasa po, guys. Siguro about 2 tablespoon of sesame oil. Cooking sake wine. About 2 tablespoon. Ito yung version ng ating kimchi, guys. Ito yung ilalagay ko. Kung ayaw nyo maglagay nito, ang labas niyan, usingko lang siya. Plain lang siya na ganito. Kung ayaw nyo ng chili sauce. Pero pag once na nilagyan ko ng chili sauce, ang labas nito kimchi na. Kung anong ginagawa ko, napakasimple lang to, guys. Tapos na yung ating ginagawa. Ito, guys, 170 grams. Ayan, guys, ito makita nyo. 170 grams, guys, ito. Dalawang klase yung gagawin ko dito, guys. Yung isa usingko, yung meron lang nito, itong ginger. Yung isa naman, wala siyang ginger. Yun naman ay kimchi. Hatiin ko to sa dalawa. Itong ginawa ko ngayon, hatiin ko to sa dalawa, tapos yung isa with ginger, yung isa wala, kasi kimchi ang gagawin ko sa isa. Yan, halo-haloin muna natin. Ito yung lagyan ko ng ginger. Lagyan na natin to. At ingat lang sa kamay, guys, baka pati kamay nyo masama nyo dito sa pag-grated nyo ng ginger kasi matalas to. Kaya tingnan pag medyo maliit na yung ginger, dahan-dahan na kayo kasi baka masama yung balat ng kamay. Ito, guys, hindi ko na kailangan i-squeeze pa. Isama ko na talaga yung ano niya. Yung mismo yung ginger na kasi konti lang naman ito. Tapos halo-haloin lang natin.
Halo-haloin lang natin yung pickles. Ito yung tinawag sa Japanese na gaya na oshinko. Yan. Hinati ko sa dalawa yung ginawa ko ngayon. Tapos kasi yung isa walang ginger. Ito yung guys. Ito yung gagawin ko mamaya ng kimchi. Ito yung kimchi. Gagawin kong kimchi. Ito naman guys, ang oshinko lang, wala siyang kimchi. Ano lang to, ginger ang nilagay ko. Tapos medyo malasa na to, tapos ilagay natin sa fridge. Mas maganda ilagay natin para ma-marinate siya ng gusto, para mag-absorb lahat ng ingredients doon sa vegetable. Mga 1 linggo ang sarap na nito kainin bago ka. Bawat kumain ka ng yung halimbawa yung dinner mo o lunch mo, ito nasa side mo palagi. Ito yung parang pinaka-appetizer mo pagka kinain mo, masarap. Kung gusto mo yung kimchi na manghang, yun ang gagamitin mo. Kung ayaw mo na manghang, ito namang kakainin mo. Kaya mayroon kang choice, dalawang pagpipilian mo. Sunod ito naman guys. Lagyan na natin ng kimchi. Ito ng version ng kimchi ko guys. Anghang to guys, pero masarap siya. Ito yung ginawa ko ngayon. Kailangan guys, naka-ano kayo. Pag nag-mix kayo nito, kailangan naka-gloves kayo kasi para hindi masira ng kasi ready to eat na to. Lahat ng mga pagkain ng mga ready to eat, dapat huwag mong gamit ng nakakamay ka kasi madali siyang mapanis kasi yung kamay natin, mainit yan. Kaya, saka ingatan, mag-iwasan din yung maraming tubig, nagkaroon ng tubig kasi more on water, more on bacteria guys. Kaya avoid natin pag-prepare ng mga pagkain na nakakamay tayo na ready to eat na kasi delikado. May tao din na masilan na minsan kunting ano lang nag-ano na sila kagad yung kanilang sikmura din, di ba? Minsan sila sanay. Ito na yun guys ha. Ito na yung ginawa ko. Ito yung kimchi. Yung isa naman wala siyang chili sauce kaya oshinko lang siya. Ito naman meron kang choice na kung ayaw mo ng manghang, yung isang kakainin mo yung oshinko lang. Ito naman ay kimchi naman tong ginawa ko kaya dalawang klase ang ginawa ko sa umagang ito. Sesame seeds guys ha. Ito yung sesame seeds. Lagyan natin ng sesame seeds. Yan. Pati itong pati rin ito. Itong oshinko. Yung oshinko natin, lagyan din natin ng sesame seeds. Tapos haluin din natin. Para ma-mix sa dito dun sa kimchi na siya. Ito na guys, tapos na. Tapos ng dalawang natin, oshinko. Yung isa, ito yung kimchi na may chili sauce. Ito naman ang walang chili sauce na with ginger juice. Ito yung oshinko guys. Ito yung homemade oshinko natin, Japanese oshinko. Japanese pickles. Yan. Okay. Tapos na. Tapos lagyan din natin ng konting guys, sesame seeds. Pero sesame seeds pa sa ibabaw para masarap pag kinain mo. Ayan. Tapos na yung ginagawa nating oshinko at saka kimchi. Ito yung kimchi, ito yung oshinko guys. Oh, nani ko riya, oishi desu ne. Oshinko desu ne. Daijoubu ka ne? Oh guys, titikman na natin ha. Unahin natin muna tikman yung kimchi.
Ito yung kimchi na version po ni John Ongkoy, guys. 美味しいですね。一番ね。maanghang ne. medyo medyo maanghang pala mga guys. Ayun. Pero masarap siya guys sa pagkanginuya mo siya kasi crispy siya. Malutong siya. At kinain mo. Ito nga yung pang-appetizer mo, pang-appetizer mo bago ka kumain. Ito naman guys, tikman natin yung isa. Ito naman yung usingko. Ito yung normal lang, walang halo. Malamit. Oishi ne. Sugoi ka ne. O paano guys? Domo arigatou gozaimashita. Ito yung ating cooking lesson natin this morning about how to make Japanese pickles guys. So guys, maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa sunod na video ko. At before you watch my video guys, can you please click the red button on your video, yung dun sa baba ng yung video, and then after you watch my video guys, can you please like my video. So guys, this is John Ongkoy. Domo arigatou gozaimashita.